Afternoon mga ka-guys. Kagigising ko lang talaga. Puyat-puyat ang lula nyo, grabe. One more to pauli. Straight yan, 3 araw. Oh my God. Talagang kinaya ko na lang. Yung work ko, sobrang aga start. Pero maaga din naman natatapos. 7:30 AM tapos na. Kasi dati parang nape-pressure ako. Kasi syempre, kagaya niya, kagigising ko lang. Tapos parang hinahabol yung oras ko. Kasi pag nag-a-alarm ako, kailangan mga 12, na ako niyan gising. Yung asawa ko ay gustong-gusto niya talaga mag-retired sa Asian count. Sabi niya sa akin, kahit daw nung single pa siya, talagang gustong-gusto na niya mag-retired sa Asian. Kagaya sa atin, Philippines, nagkataon lang kasi na mag-asawa na kami. So, syempre, dati yung gusto niya Vietnam. Ang sarap din daw ng mga pagkain doon, tapos mura. I think nga mas mura doon kumpara sa atin. Hindi ko lang sure ha, kasi never pa naman talaga ako nakapunta ng Vietnam. Pero sabi nung asawa ko, mura daw doon. Pero ang problema, pag tumira ka doon, gusto ko nga din tumira sa sa Thailand. Ang kaso, tayo, pagdating kasi sa bansa nila, foreigner na din tayo. So, ibig sabihin niya, strict na sila pagdating sa mga property. Kumbaga, hindi ka allowed bumili ng property. Pwede ka tumira doon, magre-rent ka lang talaga. Hindi ka makabili ng house and lot. At least, di ba, masasabi mo may pagmamayari ka talaga. Ito na nga, very excited na aking apam. Kasi nga, last swing na to niya doon sa trabaho niya. Talaga, 3 weeks to go na lang. Sabi nga niya pag nag-uusap kami, nag-video call kami. Excited na daw siya. Ay, hindi na siya makapaghintay. Ako din naman, excited na kami sa next step of our life. Kasi nga, retired, iba yung life. Pag after 1 month, kailangan na naman ni Apam bumalik sa work. Magkahiwalay kami ng 1 month, hindi magkasama 1 month, hindi magkahiwalay na naman. Parang ganun lang yung pagsasama namin ever since yung nagsama kami. Ito na nga ang next chapter ng life namin. So excited, lalo na balak nga namin umuwi ng Philippines. Oh my God, talagang I can't wait na. Ang balak namin pala mga guys, sa August kami uuwi. Kasi syempre pag dating dito ni Apam, ang dami pang mga asikasuhin, ang kanyang pension. Kailangan ayusin muna yan bago kami lumipad. Ganon. Kasi hindi yung basta na pag sinabi mo retired, yun na yun, hindi. Kailangan pa niya i-apply yung work niya long time ago. Isa siyang Navy. Ngayon, marine engineer naman siya ngayon. Medyo matagal na din siya sa work ngayon. Pagkakaalam ko, 15 years na mahigit. Ito pa yung ube Wala nang kumakain. Bili pagkain. Nakaka-excite lang. Hindi naman porkit uwi kami ng Philippines, hindi na kami babalik. Siyempre, babalik pa rin kami dito kasi nandito mga anak kong iba. May anak din naman ako sa Philippines, may anak din dito. Pag gusto naming bumisit dito anytime, Australia, makabisit naman kami kasi bahay nga kami dito. Ang pinaka-namimiss ko kasi sa atin, yung mga pagkain natin, grabe. Yung isda sa atin, wala naman dito sa Australia. Kagaya ng lagaw na yan. Bisugo yan sa Tagalog. So wala, hindi mo talaga yan mahahanap dito. Yung namimiss ko, sobrang ang mga pagkain. Number 1 na hahanapin mo mga ka-guys pag nasa ibang bansa ka. Sa totoo lang, grabe. Wala na talagang papalit sa pagkain natin. No? Yung sa atin, di ba, yung tulingan na maliliit na pwede mo siyang palambutin ng todo. Ay nako, hindi mo yan talaga mabibili dito. Kaloka. Kasi, maliban na lang sa dilis ha. Ito kasi ang mga isda. Pag nag-fishing yung mga tao dito, hindi mo pwedeng hulihin yung mga isda lumalaki. Meron silang rules dito. Kagaya ng crab. Kailangan bumili ka ng measurement. Pag nahuli mo yung crabs, i-measure mo yon. Kailangan isang dipas siya. Pag maliit siya, ibabalik mo talaga. Obligado ka na ibalik mo yun sa dagat. Pain dito, $200. 7,000 yata sa atin. Ang mahal-mahal ng pain nila. 2 crab yata or 3. May minimum sila. Bibilangin nila yon kung ilan ang mga undersized na nahuhuli mo. Everything is rolls talaga dito. Talagang sobrang pinagkaiba. Ang laki ng pinagkaiba. Wow! No water? Good morning mga guys! Mga indoy! Alam nyo, kaya ito yung aking suot. Dahil sa totoo lang, mula nung nag-umpisa yung winter, ngayon lang yung naramdaman ko talaga na malaki. Actually, dapat nga ngayon. Talaga yung parang nanginginig ka na sa ginaw. Mabuti na lang talaga. Late na dumating yung winter. Kasi mag-June. Dapat talaga, sobrang lamig na talaga ngayong buwan na ito. Kaso, ay wag ko talagang nag-change yung panahon, no? Ini yung mga kaintay. Ang topic natin ngayon ay about sa mga buhay na nag-a-abroad. Hindi nakapagtataka
Kaya ang dami-daming mga talagang gustong mag-abroad. So dati, may balak akong pumunta talaga ng Hong Kong before. Muntika na akong apply kasi kaya nga ako nagkaroon talaga ng passport kasi yun yung reason na mag-a-abroad ako. Ngayon, pinag-isipan ko munang mabuti kasi alam mo yung mga haka-haka sa atin na parang nakakatakot talaga mag-abroad. Lalo na pag domestic helper ka, di ba? Kasi mga abuso yung mga amo. Pero, pertihan lang din talaga. Tapos, ang pinaka nakakatakot talaga ay basta part ng mga Arabic count. Ito na nga. Kaya ang mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino, sa iba-ibang bansa like Thailand, Indonesia, sila din talagang nakikipagsapalaran din talaga mag-abroad. Ang salary sa atin ay napakababa. Hindi kagaya dito sa Australia, by hour ang bayad sa'yo. Kunyari ako, kagaya ko, lang ako, 4.5 hours lang ako nagtrabaho. Kasi nga, mahalaga dito ang oras. Ang oras talaga ang binabayaran dito. Kagaya niyan kay Andrea, 19 years old lang. Wala pa ngang 19 eh. Turning 19 pa lang. Pero kumikita na yan ng linggo-linggo na 37,000 a week. Weekly lang yan mga guys, sahod niya. Depende sa hours niya, pero pinaka-minimum talaga dito 8 hours. Sulit ka na. Let's say, sa sahod ka dito ng $800 a week. Pwede na yon. I-convert mo sa atin sa Philippines money na sa 30,300 per week. Sa isang buwan, 4 na linggo yon. So, ipagpalagay na lang natin 30,000 mga kainday. 120,000 ang sahod ng anak si Andrea. Imagine mo yun, di ba? Talagang hindi mo yan kikitain sa atin. Never. Siguro talo mo pa yung mga nag-opisina dyan sa atin. Sa totoo lang. Tatalunin mo sila sa mga sweldo mo dito. Ikaw, kagaya kay Andrea, nag-work siya sa factory. Talo niya yung sahod ng mga nag-o-office sa atin dyan sa Philippines. Kaya nga naman, no wonder, kahit nga sa atin dyan, kaya awa ng Diyos, pag humingi naman yung lola niya, ang nagpapasalamat lang ako sa anak ko kasi pag humingi yung lola niya sa Pinas, hindi siya madam. Nagbibigay talaga siya. Mga kapatid niya minsan naglalambing na. So yun yung kinakaganda. Hindi natin masisisi kung bakit ang mga Pinoy dumadayo talaga ng iba-ibang bansa. Talagang gusto nilang mag-abroad kahit saan pa yan. Imagine mo naman, wala namang mangyayari sa atin. Kahit nga sarili mo, parang hirap mong buhayin. Agree ba kayo? Oo nga, mahal lahat dito. Pero at least, di nakakaipon ka kahit papaano. Everything mahal. Kahit naman sa Pinas, mahal. Alright, mga ka-guys, sana may punan kayo sa ating video for today. Thank you for watching. Mwah!